Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Uyanan pinagsarong pwersa na mahatod din amay ng mga bareta. Ang dekada ng naghahatod din mga napapanahon na impormasyon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ngunyan, on air as in online sa mga kakamping radyo. 99.9 WEB Kamsur. Kaibigan mo na, kakampi mo pa sa Rinconada. 99.3 KL Kakampi sa Partido. 91.9 BBS FM sa Syudad ni Naga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa Kakampi, Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Uran. Bareta ko niya sa Senado Nasyonal. Uliman sa pagtabak ang sunod-sunod na bagyo karakterikod na taon, haros kabangak ang nabawas sa supply kang kamatis. Inian na pigiras ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa. Asin sigun saya, 45% ka supply kang kamatis ang nadanyiran ka nakaliis na mga kanabinad. Idinagdag niya, ini ang rasong kaya halangkaw ang presyo kang kamatis durante kang kapaskuhan na sumidakat sa 300 pesos ang kada kilo. Iguaman mga social media post na sumidakat sagkod sa 400 ang presyo kang kada kilo kang kamatis. Pirang aldaw bago ang Pasko, sagkod ang pagribay kan bagong taon. Mientras tanto mga tugang, big report kan Department of Information and Communications Technology DICT na target ko dyan ka mga hacker ang website ka mga politiko asing kandidato sa pabuto na eleksyon. Sa Malacanang press briefing, sinabi ni DICT Secretary Ivan Jan Oy na hulita haranina ang eleksyon, nagpapawarak na rin mga peking informasyon ng mga hacker laban sa mga kandidato. Kaya dahil sumot sila mauntok sa pagsimbag sa siri ng mga sitwasyon sa pag-agiban kan pagpapaabot sa publiko asin mga sektor kung paano nila dapat pinapakusugan sa ilang cybersecurity system. Mientras tanto, pignigan naman kan DICT na may mga nako ang mga bagong data ang mga hacker na nagpurbar na ugon ang system kang Office of the President asin mga ahensya kang gobyerno. Sigun Kioy, ang mga datos na ini nahack kan 2018 sagkod kan 2022 na ni-repost sa naman asin pinapanuwas ngunyan kan mga hacker na bago pa sana. Duwa sa apat na items na nakaparaman sa agenda sa ilot na full cabinet meeting nguya na 2025 ang nadiskutir. Inihuliman sa kakulanganing oras. Sigun kikisigilip Secretary Lucas Bersamin, subrikat sa designs na flagship projects o mga darakulang proyektong pang-infrastruktura sa narungkan Department of Transportation ang diniskutir sa full cabinet meeting kasugma. Sigun man ki DOTR Secretary Jaime Bautista, kabali sa mga proyektong ini, nakaipuan subot na may implementar bago matapos ang termino ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yung North-South Commuter Railway Project na mapuon sa Clark International Airport sagkod sa Calamba, Laguna. Ipinahayag ni Bautista, kabali man sa mga proyektong ini, ang MRT-4 as in MRT-7, siriman ang LRT Line 1 Extension Project. Kabali man sa prioridad na maipautob, iyo ang Cebu International Container Port Terminal, PNR South Hall Project, asin ang Mindanao Railway Project. Sa ibong mga angat na kinakampang kang ahensya sa Liguria de Bautista, na mapautob sinda ni mga lakdang para makaabante ang mga proyekto, asin masiguro na maimplementar ang mga ini bago matapos ang termino ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Piglino pa man ka sekretaryo na naisakop sa election ban ang mga proyekto kan DOTR, ninhulita ini long-term projects. Kumpiyansa man ang sekretaryo na matatapos sa mga proyekto. Yan tagading bago maghilig sa pwesto ang Presidente kang Pilipinas, ang mga ini napapakinabangan na kan mga Pilipino. Kakampi Network News. Alas 5:15 ang oras yato ngunyan. Sa iba pa mga bareta sa Senado Nasyonal,
Dagos ang implementasyon kan paglangkaw sa kontribusyon ka mga miyembro kan Social Security System, SSS, ngunya na Enero. Ini sa ibong kapagapulan ka nagkapirang legislador na nasuspiniron ang dagdag singil sa kontribusyon ka mga SSS members ngunya na taon. Sa press briefing sa Palasyo Malacanang, sinabi ni SSS President asin Chief Executive Officer Robert Joseph Declaro kay Puan na maaramang kang publiko na oras na ipig-uktaba ang pagsigil kan dagdag kontribusyon madidipisilan ang mga miyembro na makuha ang benepisyong dapat nilang maresibi. Piglino man Declaro, intindido nila ang sentimento kan ibang grupo. Alagad apwer sa maapiktaran ang mga miyembro kang SSS, sinusunod lang nila ang lane na nakapanaman ang Republic Act nakapanaman digdi na Republic Act 111999 na pinunan na nagtalikod na 2019. Nakula man subot ang maging pakinabang ka mga miyembro oras nagretiro ulit ang maging tubong lugaw ini punda 30 pesos kada aldaw o katampad kang 190 pesos kada bulan na dagdag sa sendang kontribusyon. Siniguro man Declaro na ini ang huring taas kontribusyon sa SSS ulit ang Mayo ng siring na lakdang sa mga maabot na panahon. Sigun pa Declaro, sarong porsyento ang itinaas sa kontribusyon kaya pagali sa presenting 14% maging 15% na ang kontribusyon sa SSS. Kinakalkulan na sa 51.5 billion pesos ang dagdag koleksyon sa SSS sa 2025 kung saan 35% o 18.3 billion pesos ang direktang mapadragan sa mandatory provident fund accounts ka mga miyembro kan SSS. Oras ko niya matugan, 16 minutos magalampas ang oras na alas 5 ng pag-aaga. Gadan ang Southeast Asian Games multi-medalist na si Mervin Guarte matapos subot na saksakon sa dagan sa Calapan City, Oriental Mindoro. Kasugmang maumagahon. Sigun sa report, nagtuturog si Guarte kan saksakon kan day pa na mabistong suspitsado. Nagyaris po ng insidente sa harong mismo kan amigo kan biktima na si Barangay Kagawad Dante Abel na maduduparan sa sitio pinagkaisahan sa Barangay Camilmil, Calapan City. Naguluwa sa investigasyon ng mga otoridad, nagdayo sumot si Guarte sa sinabit na lugar para makipag-inuman punpakan Lunes ning pagabanggi sa sunod na daw alas 3 ning pagkaaga. Pigpul man ang paman idalagan sa ospital si Guarte matapos ang insidente. Alagad binuwain magkara iniling buhay. Dawa na nga na-recover kan mga otoridad sa lugar ang kutsilyong ginamit sa krimen. Panagos mangginari ang pagkipagkoordinar kang Philippine National Police tanganing bali tinibidran ang mga sospek. Mientras tanto, nagpahig man yung pagkoordinar si Governor Bones Dolor sa panggagadan sa sinambit ng atleta. Mas nakulang epekto sa mga nagtitilios ang pag-ulanto kang inflation o paglangkaw kang presyo kang mga markalon asin serbisyo, sabi kan ekonomistang si Professor Emmanuel Leco. Paliwanag ni Leco, mas dakula kaya ang food inflation kumpara sa overall inflation. Ang food inflation mas dakula kesa sa overall inflation na sinasabing 2.9%. Ang overall inflation, alagad ang food inflation sa kabilugan nasa 4.4%. Ang 10% voting population nabawasan ng 4.4%. Ang silang purchasing power, Disyembre taon 2024, naglikas ang inflation sa 2.9%. Kakampi Network News. 19 minutos mga tuga magkalampas ang oras na alas 5 ng pag-aga. Aramon tamang report magaling sa mga pag-inibay natong dyan sa lawas. Kabusaw PNP, preparado na sa pag-implementar kan Comelec gun ban. Detalles kang report halik kay Mike Gravito. Mike. Ipinagpahayag ni Police Captain Albert Hoben ang Chief of Police na Banwa Anida Kabusaw, Camarines Sur na preparado na sa indang istasyon para sa gigibuhon na implementasyon kag Comelec checkpoint para naman sa mairal na Comelec gun ban in preparasyon kana papabuton na May 12 national and local election. Dugang pa kana pangapudan kana sabit na Chief of Police sa mga residentes kan Banwa Anin Kabusaw na kon igosinda ning mahiling na mga daindatang pangyari tulos ini i-report sa indang istasyon. PNP Kabusaw, bukas po 24/7 handang magserbisyo sa mga namamanuan kang Kabusaw. Kapag po kamo may na-experience
problema tungkol sa passing order man po magduwa-duwa na mag-upload sa muya sa hotline. Nakapos po yan sa samuya nga FB page, social media account. So agad din po ang sendong kooperasyon. Lalo lang na po, kunyan pong paabuton na eleksyon sa Mayo. Parte kan naging magapahayag ni Police Captain Albert Hoben kan ini ang makaulay kan Kakampi Mo Patrol. Para sa Kakampi Network News, Mike Grabito, Kakampi Mo. Kakampi Network News. Mientras tanto, tarpulin na may nalawgod ni Alcalde Nelson Ligacion, they exempted sa gibo na clearing operation, sabi kan Public Safety Office. Baretayan halikim Baiko Garcia. Kinumpirmar ni Executive Director Rene Gumba ang Public Safety Office na malansar na liwat sinda kan clearing operation sa petsa 12 kang Enero ngunya na taon kung sayin ng focus iyo ang pagbaklas kan mga pre-campaign tarpaulins kan mga kandidato base sa kasubuan kang COMELEC kasing Department of Interior and Local Government. Simultaneous ang gigibon sa enterong nasyon ang pagbaklas kan tarpaulins ang preparasyon sa campaign period na nakasunod sa kalendaryo kang COMELEC ngunya na 2025 elections. Tigsyerto manigumba na mayong mapapaboran sa gigibo na operasyon. Maging ang mga tarpulin na yaon ang alkalde kanaga na si Nelson Ligacion sa indang babaklason. Basta daan nakakaulang na sa visyon ka mga nagmamaneho na pwede magkausa ng aksidente, makulugon sa mata ka mga nagbabiyahe, asin nahihilingan na may pagbalga sa mga panundod kang COMELEC asin DILG sa inda ining hahalion. Mayong exempted dawa mga kandidato, kargong city officials, diputado sa ikatulong distrito, party list o senador. Pero pakayan sa daman na aasikasuhon sa road clearing, ito mga obstruction o ulang sa gilid tinampo, maging sa sidewalks, particular sa sentro, Dangan Central Business District sa syudad Canaga. Dagdag na bareta sa lado lokal ni Pusi SMG. Sir Michael Garcia, reporting. Kakampi Network News. Oras ko niya matugang alas 5:22 din pag-aga. Sa iba pa mga bareta niya tungkol yan sa lado nasyonal, mayong moral authority si dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na questionon ang desisyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. particularmente ang pagparwas kanina ni Executive Order No. 81 na nag-reorganisar sa National Security Council. Ina ipinahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa gilibong reorganization kang NSC pigdigaran ni Vice President Sara Duterte o tinanggal si Vice President Sara Duterte bilang panel kang konseho. Sabi ni Bersamin, durante ka nasa pwesto pa si Panelo, sa ayaman na itinutulod na tanggalon sa NSC panel si dating Vice President Lenin Robredo. Tinawan doon ni Bersamin na National Security Council nagsisilbing advisory body kang Presidente bilang Commander-in-Chief kang Armed Forces of the Philippines. Dagdag pa ni Bersamin, responsibilidad ka na Presidente ka nasyon. Siguruhon ang mga nagtataw ng advice sa iya na igwang ugwas siyang kumpiyansa asin tiwala. May diretso asin autoridad ng Presidente kang Pilipinas i-reorganisar ang mga government office. Piglinaw pa ni Bersamin na mayong personal sa pagkapanuwas kang Presidente kang Pilipinas kan sinambit ng Executive Order No. 81. Iniman si Panelo, paging ipal man na maray. Para siguro nag-aalok sa ngayon ng trabaho. Sa iba panitales ka mga bareta niya tungkol dyan sa lado nasyonal. Figuraning death threat si Congresswoman Franz Castro matapos kaning itulod ang pagtitiripon ka mga endorser kang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Si Castro saro sa endorser kan ikalawang impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Saro sa na-receive niyang text message sa iyong pagparalamuda asin banta na daisumot siya magpasiring duman sa Davao City. Nakareceive man siya ng apod na halis sa daibistadong numero kung saan hinaharas man siya. Aragal sinabi ni Castro na nungka siyang mapakuban sa mga nagbabanta asin harassment ni. Lalo na sumot na pinapatunayan na tama ang sa ilang ginigibo na mapalimbag ang mga nagbalgastar kang kwarta kan banwaan. Dahil maging taguan ang Pilipinas ka mga dayuhan na kriminal. Inian tinawan doon ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya kasunod kang pag-arestar kang Bureau of Immigration sa Japanese national si Yukuta Tetsuya.
Si Tetsuya, arestado sa Binondo, Manila as in wanted sa Japan huli sa panuloko, nilaaboton sa 2 million yen. Inarestar kan Bureau of Immigration Fugitive Search Unit si Yusa naraman kay standing court order kan Umiya, Japan. Nagpromesa man ang sekretaryo na papakusugon pa ang border control sa gabos na entry as and exit points sa interong Pilipinas. Ipinahayag man ni BI Commissioner Joel Anthony Viado na nakatalan i-deport na si Tichiosa as in ipagabawal na napakalaog girara ini digdi sa Pilipinas. Kakampi Network News. Mientras tanto, nasa presenting protective custody na kang International Criminal Court sinda Edgar Matubato. Asin man si Arturo Las Cañas na nag-amin na hitman asin dati biyembro kan Davao Death Squad, sabi ni Senadora o dati Senador Laila de Lima. Sigun kinilima, saro sa una sa kustodiya na kan ICC Matubato matapos ang pag-ubusisi kan tribunal sa sayang testimonya. Ibinahagi pa ni Dilima na nainot ng naghali ng nasyon si Matubato gamit ang sarong peking pangaran basado sa daging pahayag kang hitman sa New York Times. Mientras tanto, sinabi man kang Palasyo Malacanang nabayo silang informasyon kung totoong nakarawas na ng Pilipinas si Matubato matapos ang haros sarong dekadang pagparatago kaini. Alas 5:26 ang oras kunyan. Lampas sa 6.5 milyon na mga deboto kang Pong Jesus Nazareno ang pigilauman ka National Capital Region Police Office na maging parte sa traslasyon sa agang Enero 9. Ibinahag ni NCRPO Director Brigadier General Anthony Abirin na mabugtak siya ding bastanting bilang ka mga pulis para pangatamanan ang seguridad ka mga deboto siriman ang tranquilidad sa prosesyon. Napakanaman, karagtalikod na taon, nasa 6.5 milyon deboto ang nagbali sa traslasyon. Kaya pingilauman kang NCRPO na lalampasan ang bilang na ini ngunya na taon. Nasa 14,000 na pulisman ang ibubugtak para magbantay sa kabos na mga aktibidad na may koneksyon sa selebrasyon kang piyesta kan Itom na Nazareno duman sa Iapo, Manila. Kakampi Network News. Alas 5:27 ang oras niya itong unyan. Sa iba pa detalles ka mga baretang unyan, may kukonsideran ng persons of interest ang Philippine National Police sa paggadan sa atleta as an Air Force man na si Melvin Guarte. Sa impormasyon ni Calapan City Police Chief Lieutenant Colonel Roden Faloche, sa Campo Crame sinabi karing may mga nakainuman ang biktima sa rong bangki bago siya sinaksak sa Calapan City, Oriental, Mindoro, alas 4:30 kasugpang pag-aga. Sigun sa saya, taga Batangas ang biktima, asin nagpasiring siraman sa lugar, inuli sa amigong konsyal. Sabi ni Fulache, nagturog kahit si Guarte sa harong kan sayang amigo, kan may sarong lalaking luminaog, asin sinaksak ini sa daghan. Nakapod pa man na tabang si Guarte, asin naidlagang pa man sa ospital, alagad binawi ang manggana ni buhay. Si Guarte, miyembro kan Philippine Air Force, asin nakalistino sa Fernando Air Base, Lipa City. Ang 32 anyos na si Guarte, kampiyon kan 2024 Spartan Asia Pacific SEA Games gold medalist, asin SEA Games silver medalist, national record holder. Mientras tanto, batugang sa sarupang bareta niya itong unyan, pinapaginumdum kan Department of Environment and Natural Resources at mga lokal na gobyerno na siguruhon na arigladong naiapon ang tambak na basura matapos ang holiday season. Inibog ang DNR pahayag matapos mag-alisngawnin bako magayon na parong ang Manila kanday mahakot ang basura sa syudad huliman sa expired na ang kontrata kani sa lokal na gobyerno. Sabi kan DNR, may poder ang National Solid Waste Management Commission na imbisigaran na si magrekomendar na kasuhan ng administratibo kriminal ang mga pabayang lokal na gobyerno sa laram kang Solid Waste Management Act. Preparado ba ng DNR na tawan ng technical assistance ang LGU para gamparan ang responsibilidad kani sa pag-aapon ng basura. Sigun sa DNR,
Sa ngunyan, 89% o 1,416 na kabilugan kang 1,592 lokal na gobyerno sa entero Pilipinas adigwang solid waste management plans na aprobado kan National Solid Waste Management Council. Kakampi Network News. Oras ko niya matugang, eksakto alas 5:30 rin pag-aga. Nagkantabi ka mo sa mga bareta sa Kakampi Network News, live na live. Kunyan pong nagtataratagiting amin na pag-aaga sa 99.9 WEB-FM Kamsur sa Rinconada. Marinaga ba sa mga parantabi niya mo dyan sa KM Kakampi Partido 99.3, asin man sa mga parantabi niya mo sa 99 o 91.9 BBS-FM sa Naga City. Miyerkules na ngunyan, 8 na po kang bulan na Enero taon 2025, marikaso na baraya ang oras, marikaso ng aldaw, para po sa bagong taon 2025. Di ba po mga bareta sa mga ipaparagos at yan, good morning mga para sa mga nakantabay sa mo sa FB Live. Digdiyan sa Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Gatan ka Pilipinas, matter of projection, asin nagahandal sinda manong unigdi. Sa ngunyan, sigun kibersabin, idangat tinda ang presensya kang monster ship na paburbutwa sa Igrabikson ka Pilipinas sa pagiban kan Coast Guard na parating naka-alerto na warang may counter-challenge man ang China Coast Guard, epektibo man ini, asin ba yung confrontational na nangyari. Pinili daw ka sekretaryo na igwapang masalangkaw na mekanismo na ginigibo ang gobyerno para ipaabot sa China na nasa loob sindakan exclusive economic zone kan nasyon. Asin ini ang pagkasangat ng protesta, demarching, asin ang permanent apparatus na vice ministerial level. Parati ba nag-uulay ang Beijing asin Pilipinas para mag-host kan vice ministerial level conference nasa nung kasimbagan para sa peaceful settlement sa pinag-aaragawa ng West Philippine Sea na yuan nakasakop sa maritime domain, exclusive economic zone, asin territorial sea kana nasyon. Mapo ng Department of Education, DepEd, sa pagtaon training para sa mga partukdo ning English, Science, asin Mathematics, tanganing mapakaray ang resulta kan pag-ieskwela o ang pag-aadal. Sabay pagtabangan sa CAN, asin front learners, katuyuan kan sinambit ng training, na mapakaray ang pagtukdo ka mga teachers, asin pagganap kasin ang pagganap kan mga estudyante. Sigun kay Education Secretary Sani Angara, tinatawaning modernong pasilidad asin estratehiya ang mga partukdo tanganing magtaon ning world class na pagtukdo asin hihanda ang mga estudyante na hampangon ng mga angat kan modernong edukasyon. Mapo ng mga aktibidad sa Enero 6 o nagpo na kasugma o kalagtalikod na Enero 6 kabali ang mga examination asin pag-insayo na madurar sundong Marso 10 ngunyan na taon. Kakampi Network News. Alas 5:43 sa oras yata ngunyan at siya babalikan niya ang mga report dahil sa mga pagriba sa luwas. Nagapilar si Senadora Lorin Liganda sa mga ahensya ng gobyerno pati sa publiko na untok na paggamit ng single-use plastics. Sa pag-rumdum ka National Zero Waste Month, tinawando ni Liganda na parating nababansakan ng Pilipinas bilang pinakadakulang ocean polluter sa Kinaban o liman sa makusog na paggamit ng single-use plastics. Ilagad kang senador sa gobyerno ang dapat na manginutan sa siri ng mga aktibidad. Tinawando ni Ligarda na ang pagbaling sa paggamit ng mga recyclable materials o mga material na pwedeng ulit-ulito ng paggamit. Katuyan man kanday paggamit ng single-use plastic, may iwasan ang permanenteng pagkaraot kan kapalibutan. Alas 5:44, balikan tayo na mga report. Magaling sa mga paginiban niya to sa luwas. Kakampi Network News. Ingreso sa koleksyon kang Metro Naga Water District kan taon 2024 gagamiton sa pag-improve kang pagpabulos ng tubig sa mga konsumidor. Baretayan halik kay Maiko Garcia. Maiko.
30.4 milyones de pesos ang kabuuan ng ingreso ka Metropolitan Naga Water District o MNWD kada talikod na taon. Masalangkaw kumpara kan taong 2023. Sa pahayag tagapagtarang na si Chappie de la Cruz, mamantinero ng girare ang cost-cutting kang operational expenses susog sa direktiba ni GM Jun Mongoso asin Chairman Gilbert Albero. Asin ibubugtak sa prioridad ang pag-improve kan distribusyon kan tubig sa mga lugar na dahin na naaabot arog kang Banwan na gain sa sentro kan siyudad kan Naga asin Banwan kang Kamaligan. Sa ngunyan, pinupo na ang pagbugtak ng 2 pumping stations sa Barangay Carolina para mamantinir ang regular na supply mantang igwaning free-flowing activities. Si mga nakuha nilang inputs kan nagbisitang Manila Waters Foundation sa indaman na luway-luway na gigibuhon. Aminado ang manamiento kang MNWD na naging epektibo ang sa idang operasyon sa pagdako, pag-warning asin pagtaon nga magkakanigong mga aksyon sa mga nagbabaylar na mga consumers arog na sana kan mga residentes na igwaning booster pumps na iligan na direkta halis sa distribution lines. Sigun pa kay Chappie, ikaduwang quarter kan taon mamamatea na ang improvement da ng water district asin magpapadagos sa indang one bill policy para main kulang sa indang finances. Dagdag na bareta sa Ladulukan ni po si SMG, Sir Michael Garcia, reporting. Kakampi Network News. Sarong persona sa Kabusaw, Camarines Sur, gadan kang ini saksakon. Baretang yan. Ali kay Mike Rabito. Mike. Kagadanan ang sinapo kan sarong 55 anyos na lalaki dumad sa Banwaan kan Kabusaw, Camarines Sur matapos na ini anak masaksak kan sa iyang nakaiwal. Sa report gikan sa PNP Kabusaw pasado alas 7:30 nin aga kasudma kan mangyari an insidente duman sa Zona 4, Barangay San Pedro, Kabusaw, Camarines Sur. Pigbisto ang biktima na si Reynaldo Bandola, residente kan Zona 5, San Pedro, dyan sa Banwaan kan Kabusaw. Sa investigasyon kan mga otoridad na sa irarom nin agwa di pataranta ang biktima asin nagkaigwa ni na mailitad diskusyon sa sospek na pinagbistong si Ramon Balbuena, 64 anyos, soltero, residente kan Zona 4, Barangay San Pedro, kapareho Banwaan. Sa report ka na mga otoridad enot na pinagrapado ka na biktima nin kahoy ang nasambit na sospek nin magkakapirang beses kung kaya ang nasambit ng suspitsado ang nagbalusuman gamit ang nasarong kitchen knife naman kani pinagsaksak sa tulak ang biktima. Ninhuli kayan ang biktima ang nagsapo nin matinding tama sa iyang lawas asin dumana siya pinagdara sa Bicol Region General Hospital and Geriatric Medical Center diyan sa Barangay San Pedro, Kabusaw, Camarines Sur. Alagad ang nasabing biktima ang binawian in buhay mantang ini ang pinaglalapatan at asistensya medikal kan mga doktor. Para sa Kakampi Network News, Mike Grabito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Tulak ng illegal na droga, arestado sa Manuangkan, Tinambak, Camarines Sur, nakuha ng panimbadil. Bareta halik kay Junel Cuba. Yakop ang sarong nin droga dyan sa Banwaan kanda Tinambak, Camarines Sur asin na nakuanan paninbadil ka na mga miyembros kan Philippine National Police nagsarong puwersa ang Provincial Drug Enforcement Unit kan PNP Provincial Office asin man Tinambak PNP tangani nga ipa sa irarom sa drug bypass operation ana salung o ansarong tulak nin droga dyan sa barangay kanda Bakakay, Tinambak, Camarines Sur alas 12 nin pagkaudtukan na sudma. Ang suspect iyo si Salvador Beltran, 27 anyos, kan barangay kan Salvacion duman sa Banwaan kan Tinambak, Camarines Sur sarong miyembros kanda PDEU o Provincial Drug Enforcement Unit ang nagsagin-sagin na pusher buyer asin iyo ang buminakal kanda shabu sa nasambit ng suspect sa pagrirebayan ni na item kan suspetsado ang mga miyembros kan PNP pinagramalan ini asin sa pag-search sa iyang lawas nakakuha pa nin tracing pidasong pinagtutubudan shabu ang nasambit na
mga autoridad na uminabot gabos sa timbang na 24.3 gramos asin nagkakantidad na 165,200 pesos sa pag-otorikisa kan mga miyembros kan na PNP sa lawas kan na biktima nakuha na ninining kalibre 45 badil asin na igwa ni na nakabugtak na magasin asin may laog ni na bala ini anda nakuanan paman ni na pinagpalang na dahon ni na marijuana anda suspect patin an mga ebidensya kapot-kapot ngunyan kan mga miyembros kan PNP dadaraon ngunyan aldaw sa crime lab kan na PNP Provincial Office kan Camarines Sur an mga nakuha nga mga droga an suspetsado sasangatan man ngunyan nin kasong pagbalga sa Republic Act 10591 o an illegal possession of firearms and ammunition asin man Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 mantang siya nakakulong sa Tinambak Municipal Police Station. Para sa Kakampi Network News, Jonal Cuba, kakampi mo. Kakampi Network News. Oras kanya batugang alas 5:51, 9 minutos na lang, antas magamotang oras na alas 6. Balik kita sa mga bareta niya tungkol diyan. Balita pa sa Lado Nasyonal, dahil dapat maging kampante ang gobyerno sa pagtutok sila sa pagpapagusugang ekonomiya ngayon na taon. Ini ang sinabi ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iyong pagpagbiting sa economic managers kung saan napagdesisyonan man nila. Nabalaog ang Pilipinas ngayon na 2025 sa mas pusog kumpara karang talikod na taon. Alagang tinawandong ang Presidente dahil dapat magpakakampante ulit na paragos mangginaray ang mga peligro na pwede magkausa ng paglangkaw kang inflation asin paglangkaw sa presyo kang mga mayor na markadon uliban sa banang rason kaya mas maray na maging preparado permi. Sa ibong kanin sinabi man ni Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Ili Rimo Luna Jr. na nahiling na kanasyon ang mga bunga kan pagmaigot na mapababa ang inflation na 2 sa good 4%. Uliman sa paggawa kang inflation, nakawag po na ang Bangko Sentral ng Pilipinas na bawasan ang silang policy rate na binawasan ng 3 beses karagtalikod na taon, ting kabilugan na 75 basis points. Nagpromesa man ang Bangko Sentral na parago silang tututukan ang pagmamantinir kan price stability na masustenir kan balanse asin na sustainabling pag-asenso kang ekonomiya siring man trabaho. Nakakumpiskar ang Government Anti-Narcotics Agents ning lampas sa 72 million pesos na shabu sa operasyon na gilibo sa Terminal 3 Ninoy Aquino International Airport kan Lunes. Sigun sa ipinalawas na payag ang Philippine Drug Enforcement Agency, kinakalkulan na sa 10.706 kilos ang gabat kanakumpiskar na shabu na nadiskubre sa Customs Exclusion Room kang International Arrival Area. Basado sa tag na nakabugtak sa bagahe, gikan ini sa Johannesburg, South Africa. Paragos man, nag-abante ang investigasyon takaning madeterminaran ang mga nasa likod kang illegal na aktibidad, sabi kan na PDEA Regional Office National Capital Region Director Emerson Rosales. Mientras tanto, mapadalagan man sa PDEA Laboratory Service ang mga nakumpiskar na shabu gikan sa airport. Pero magili yung kuyan, tawas. Sa iba pa nitales ka mga barena niya tungunan, ipinahay ka Parasyo Malacanang kasugma na mayong impormasyon ni sa kanakamugtakan kan confess hitman na si Edgar Matubato o kontrol sa mga aksyon kani. Kabali na kung inimatestigo sa ibang forum. Naipananalit report ka New York Times na nagdurag si Matubato alis sa Pilipinas. Sinabi ni Matubato na sinasabing biyembro kang bihilanting Davao Death Squad na nagkonsider subot siya din sarong paglikidar basado ka sa kasuguan kay Tony Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Nagtestigo ba siya sa Senate investigation sa extrajudicial killings na sinasabit sa 2016 War on Drugs kan Duterte administration. Tinawandong ka Presidential Anti-Organized Crime Task Force ang responsable sa nagkapirang pagadan sa Davao City. Ipinagabawal kang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources BIFAR ang pagkakan ning tahong, tulya,
asin halaan halis sa anum na baybayon sa Pilipinas, sulit na kontaminado ang mga ini ka nakakaganan na red tide. Kabali sa mga apektado ang Dumangkilias Bay, baybayon kan Daram Island, Irong-Irong Bay, Matarinaw Bay, ang karagatan sa Tungawan kan Zamboanga, Sibugay Province, asin ang coastal waters sa Biliran Islands. Mentras tanto salbado man, kakanon ang mga sira, pusit, pasayan, pati naman mga kasag, halis sa mga nasabit na baybayon, basta siguroon sana na malinig na maray bago inilutuon. Pinapaganoon kami sa mga lokal na gobyerno na harinin sa mga baybayon na yan, pugulan ang paglaog sa mga shellfish product sa sadang merkado takali makaiwas sa nakakagadan na helang o bagaman hilo arog kang red tide. Ipinahayagan sa rong opisyal kan Department of Agriculture na mababa na ang presyo kang kamatis sa sunod na bulan kang Pebrero. Paliwanag ni DA spokesperson Assistant Secretary Alvin de Mesa, ang paglangkaw sa presyo kang kamatis suliman kan sunod-sunod na bagyo kan nagtalikod na taon. Grabe na apektaran ang mga pananom sa sadang vegetative asim productive base. Nagresulta sa sumutinin na kakulangan sa supply ng kamatis na 45% na binawas sa produksyon sa ikapat na quarter ka nagtalikod na taon. Oras ko niya matugang, 4 minutos na lang antes magabot ang oras na alas 6 ng pag-aga. Nagpapasararam na sa ngunyan sa forensic analysis. Nabaduran ding anom sa good 8 simana ang na-recover na submarine drone sa karagatan kan San Pascual, Masbate. Sigun kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, nakuha ang submarine nayaon sa non-operational status. Kulor ining yellow, red as in orange, na parating gamit subot sa scientific purposes. May laba ining 3.5 meters, 24 centimeters in diameter, as in may gabat na 94 kilos. Sigung Trinidad, ang mga siring na equipment ginagamit sa pagkalap nin bathymetric data, arog kan water temperature, water depth, as in salinity. Sa initial na examination, commercial design, as in naguluwas man, napiglansar ini kansarong mothership. Pasado man sa open source, China ang manufacturer, alagad sigun sa Philippine Navy, kinakaipuan pa ang hard scientific evidence para masabi kung saan talaga naghali ang nasambit ng drone. Mientras tanto, dahil na muna o dahil bakumalini ang elot na pagkakataon na nakarecover ng siri na klaseng equipment sa exclusive economic zone kang Pilipinas. Sigong Trinidad parating nakarecover kan mga siri na equipment sa Northern Islands as in Eastern Seaboard. Tinawan doon kang Armed Forces of the Philippines na kinukonsider din na sarong seryosong bagay as in maparago sila na gibuon ang sadang mandato na siguron salbado as in bilog ang teritoryo kan Pilipinas. Kakampi Network News. Sa mga ultiminatong pareta ngunyan mga tugang, pareta pa sa Senado Nasyonal, tulos binawi ni buhay sa mga tama ni bala sa negosyante bistado sa mga charitable matapos tambangan kang armadong kalakihan sa barangay Kiblig sa UP Maguindanao del Norte. Sa pahayag ni Brigadier General Romeo Juan Bacapas, Director ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region, tulos na gadan sa mga tama ni bala sa lawas asimpayo ang biktimang si Edwin Lia Valdez, residente ka barangay Noro, UP Maguindanao del Norte, kung saan ang sa pamilya iguang sarong grocery store. Lunad si Valdez kan sa motorsiklo na Honda CRF 150 kan tambangan. Asim balilon ka mga sospek sa sanong buwarang parte kang Cotabato UP Highway, barangay Kiblig. Kan sinabit ang manuaan na nagkausa kan sa tulos na kagadanan. Si Valdez, negosyante, halis sa saro sa mga partner families sa UP. Bistado sa pagiging matinabang, asin sa mga kababayan na kaipuan madara sa mga ospital o mga kaipuan ng serbisyo ka mga ahensya kang gobyerno. Sigun ki Makapas, nagkatarabagana ang mga investigador kang OP Municipal Police Station at si barangay official sa pagbisto sa mga sospek takaling masangatan nin magkakaligong kaso.
Ipinagmalaki kan Department of Tourism ang lampas sa 700 billion pesos na ganansya kan sektor kan turismo kan nasyon. Sabi ni Tourism Secretary Cristina Frasco, ang ganansyang ini nakapagtaon nin ribu-ribong trabaho sa mga namanuang Pilipino. Sigun saya, ang revenue na ini nagpapatunay sana kampaging economic resilience kan Pilipinas. Apor kayan, nagkataon man ini ng pagkakataon sa kabus na pamilyang Pilipino para mag-asenso ang presenteng estado kan pagbuhay. Dayman na ba iniligaran na nakula ang kontribusyon kan tourism industry sa pag-asenso kang ekonomiya kan nasyon. Kakampi Network News. Sa iba pa nitalas ka mga bareta niya tungunyan, binabantayan ng Department of Health ang helang na igahaditan ngunyan sa ibang nasyon, particularmente ang respiratory illnesses sa tao kang paglangkaw kan kasong flu sa China. Ipinahayag ni Dr. Ervin Miranda kan Department of Health na nakaantabay ang ahensya asin na posibleng magpahayag sila asin magtaong abiso bakulang sa mga padayo sa Quiapo Church kundi sa mga manuan na mas baging salbado ang selebrasyon kang aktibidad. Mientras tanto, sinabi pa ni Miranda na pigtaas naman kan DOH ang Code White Alert para sa Metro Manila, Siriban sa Central Luzon, asin Calabarzon Regions para magsimbag sa anuman na mangyari. Bilang kadagdagan, nasa 20 Health Emergency Response Teams ang papahiroon para sa referral o para sa traslasyon sa Manila, asin ang referral hospitals naka-alertuman. Oras ko niya mga tugang, 1 minuto magkalampas ang oras na alas 6 ng pag-aaga, ang mga bareta sa Kakampi Network News, mapalago sa tiyan, kaya balang tana ang mga bareta ang ihatod kan sa tuyo mga kakamping radyo, ngunyang pong aldaw na Biyerkules. Petsa 8 na kambulan na Enero taon 2025, bisperas kan Fiesta kan Nazareno, dito po sa Naga City, ang Tabuko, ang dinadayo, hulita yaong porigdi ang Black Nazarene. Ebanta dyan ang mga bareta halis sa DWEB-FM Kamsur sa Lingkunada, ang KM Kakampi sa Partido, asin man mga bareta ang tinipon halis sa BBS-FM sa Naga City. Gabos yan sa samuyang pagbabalik at yan Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Ngunya na aldaw, fetya 8 kan presenteng bulan na Enero. Sa abiso publikong ipinalwas si Mayor Briceño, ipinahayag kani sa mga nag-apply sa local government kan Banawaan Bound kan Assistance to Individuals in Crisis Situation na AICS na igwang batch 1 release kan mga cheque para man ngunya na taon 2025. Asin ini mangyayari ngunya na aldaw, Enero 8, 2025, alauna ng pagkapon sa Mayor's Conference Room mismo sa munisipyo kan Banawaan. Mientras tanto, pinagramduman ni Mayor Briceño na ang mga beneficiaries dapat dahil malangaw na magdara ng ID asin duman sa mga nag-apply na mayo pa sa nasabi ng ipinalwas sa listahan. Sigun kay Briceño, ang mga ni dapat maghalat-halat ng ulta nasa proseso na asin posibleng kaibanan mga ni sa batch 2 kan ipapalwas na cheque para sa AICS. 56 na beneficiaryos ang marasibikan sa ng checking unal daw, tulo hali sa barangay Agdangan, saro sa Bagong Bayan, 3 sa barangay Buluag, saro sa Karanday, 2 sa Del Rosario, saro sa barangay Lourdes, 3 sa barangay Pugay, 2 sa Salvacion, saro sa barangay San Francisco, 5 sa San Isidro, saro sa San Jose, 2 sa San Juan, 7 sa barangay San Nicolas, saro sa barangay San Ramon, 2 sa barangay San Roque, 7 sa barangay San Vicente, 2 gikan sa barangay Santa Cruz, saro sa La Medalla, asin, saro pa sa barangay Sagrada sa Banwaan na Paaw. DWEB-FM Rinconada Kambimo Network News. Sa iba pang detalles kan mga breta sa lado lokal, formal lang nagsumpa sa sendan mga kinakapitan na departamento sa lokal na gobyerno kan siyudad ng Iriga anduang mga department heads na ginibo kasudma mismo sa opisina ni Mayor Wilfredo Rex Cuba Arriba Oliva. Ansaro sa mga ini UC Engineer Nona Vanessa M. Santiago na opisyalmente nagsumpa na bilang City Government Department Head 1 o Tourism Officer sa Lindon kan Iriga Culture Heritage Arts and Tourism ICHAT Office. Ini durante kang giribong seremonya kasudma Enero 7, 2024 sa City Mayor's Office. Ang oath-taking pinanginutan siyempre ni Mayor Rex Oliva na ang mga naging testigo pinanginutan man ni City
Administrator Attorney Maharlika Ramon Wafrin II asin iba pan mga department heads na nagpapahiling kan sa indang pinagsarong suporta para man sa nombramiento ni Santiago. Nagpaabot man kan sa pasasalamat Senior Santiago sa nasabi ng opisyalmente pagpasumpa na sa saya bilang City Government Department Head 1 o bilang Tourism Officer. Mientras tanto, sa parte ni Mayor Rex Oliva, sayang pinag-umaw si Santiago nilusa sa iyang commitment asin pagtawin doon sa importansya kan cultural asin tourism programs na iyo an bali nagdadagdag nin honra sa komunidad asin na magiging dalan para man magdagdag ang pag-usbag pagtalurbagan ekonomiya. Mientras tanto, ang sarupa sa nagsumpa na kasudma, iyo si RJ Ramirez na opisyalmente man nagsumpa bilang City Government Department Head 1, City Agriculturist kan Office of the City Agriculturist na ginibuman sa opisina kan Alkalde kasudma. Si Ramirez bistado sa sayang dedikasyon sa sustainable agricultural practices asin iyan mga nginutan sa City Agriculture's Office sa pag-implementar kan mga programa na ang katuyuhan mapauswag ang buhay kan mga paraoma asin mapakusog ang sektor nin agrikultura kan syudad nin Irriga. DWEBFF Rinconada Kambimo Network News. Yan tabi yun ang mga barata halidig sa DWB Kamsur. Ini ang salit sana si Benny Desena. Good morning. Salamat, Benny, ka mga bareta dyan sa DWEB-FM Kamsur sa Rinconada. Kakampi Network News. Oras ko dyan matugang 15 magalampas ang oras na alas 6. Isunod na mga bareta ang tinipulman kan Kiam Kakampi Partido. Kaya barang talaban ko dyan si Nilo Riara sa mga bareta. Nilo. Kakampi mo Partido Network News. Apat yun, uyuman ang mga bareta, gikanigdi sa Kakampi mo Partido. Daramang kampi na pusog na kampanya laban sa kriminalidad. Naging matayong po na naman ang isinagibong pag-aresto kan mga tawahan kan Guwa Municipal Police Station na sa pamamayan ni Police Major Romeo Ronara, ang acting chief of police sa salong suspitsado ni na panlulugo sa sinabit ng banwaan. Ang pag-aresto ginibukan na kaaging Lunes sa Enero 6, 2025, mga alas 10:44 ng pagkaaga sa Zona 2 ng Barangay Matakla, Guwa, Camarines Sur. Ang suspitsado pinagwistong si alias Jun, 57 anyos, may agom asin residente kan sinambit ng barangay. Ang pag-aresto piga abasado man sa pinagpaluwas na warrant of arrest sa terrarum kang criminal case number 39/3197 sa kasong panglulugos o rape na ipigpaluwas kan Regional Trial Court Branch o 5th Judicial Region Branch 58 sa Manuanin San Jose, Camarines Sur, kanakaagi pang Pebrero 9, 2009. Asin ba yung rekomendar na piyansa para man sa temporaryong libertad kan sinambit ng suspitsado. Ipigpara man sa suspitsado ang klasikan sa iyang pagkakasala, tiriman ang sa iyang derechos humanos. Ang sinambit ng arestado ang pinagdara naman sa opisina asin man hipatura kan Guwa Municipal Police Station para man sa magkakanigong disposisyon. Ang Guwa Municipal Police Station paragos ang pangapudan sa komunidad na magduwa-duwa na magtabang asin man ipaaram sa saindang opisina o rugna kung may mga tawong mga makadudang hiro-hiro o rugda ba nagtatago sa lay sa saindang mga lugar. Kakampi mo Partido Network News. Yan tanto manatagikan sa pag-iriba sa luwas, 4 na individual asin man sarong minoridad arestado sa ginibong bypass operation sa Panuanin si Ruma, Camarines Sur. Kakampi mo Radyo Patrol Live Report. That's Prado sa detalles. 4 na individual asin sarong minoridad ang arestado sa ginibong bypass operation sa Panuan kan si Ruma, Camarines Sur. Ininhuli sa pinapusog na kampanya kan na pulisya kontra sa illegal na droga. Ang sinambit ng operasyon ginibuala sa 3:52 ni umagahon kan nakalis na Enero 7 o kasodma 2025 sa barangay poblasyon si Roma, Camarines Sur kan pinagsarong pwersa kan mga personalis kan ODRDO Regional Philippine Drug Enforcement Unit asin man Municipal Drug Enforcement Unit si Roma Municipal Police Station sa panginot ni Police Captain Mark Anthony Caldera, acting Chief of Police, sa pagkipagkoordinar sa PD Regional Office 5 na konfiskar sa saindaan na pinagtutugunan na Shabu na may timbang na abuton sa 275 gramos. Asin ini nagkakahalaganin na abuton sa kantidad na 1,800,810,000 pesos.
ang mga arestado niya sa paturakan sa Roma Municipal Police Station na para sa dokumentasyon atin man magkakanigong disposisyon. Ang sa Roma Municipal Police Station pada agos man ang pangapudan sa komunidad dahil mag-alangan na magatabang atin ipaabot sa indang istasyon ano man na illegal na aktibidad sa indang lugar tanganing makamtan ang katiwasayan atin katalinungan sa banwaan kan si Roma Camarines Sur. Para sa Kakampi Network News, Dadza Prado. Kakampi mo Partido Network News. Yan tanto sa ultimong bareta sa lado lokal, labi-labi ang kaugmahan at pasalamat ni Misha Toralyo matapos man na makawikaw ang dagmang na mga awards as in man recognition kansay ng opisina sa nagtapos na PESO Year-End Planning and Assessment and Uragon Awards 2024 kan Department of Labor and Employment Duli Bicol. Sa entrevista kay Misha Toralyo kang Kakampi News kasugong pagkaagap, ipigpahayag kay ni na dahil subot na sayang ang sa indang paglapigot yan sa indang trabaho kung kaya nakamtan subot tinda ang sinambit ng mga awards sa sinman recognition. Kinabi kay ni na dakulan sa iyang pasalamat sa iyang mga pag-iriba siriman sa indang mga kapartner ng mga recruitment agency pati naman ng mga local companies na nagatiwala sa indang partikularmente sa man-iba-ibang mga job fair as in man recruitment activity na sa indang pinagkundusera. Lain digdi, labi-labi man ang pasalamat sa Dimisya Toralyo sa mag-aramang sinda Congressman Elry Villaparte, Congressman Mix Villaparte, si man Governor Luigi Villaparte sa suporta sa sainda asin man sa mga adal na ipigatok sa sainda iyan tangani na maging matayumpo ang saindang mga aktibidad. Uyaan mga parko, uyang party kang pasalamat asin man mga pahayag ni Misya Toralyo. Yes po, nakulang orgulyo, siyempre, ang pagpasalamat sa mahal na Diyos asin siyempre, si Governor Luigi, Kokong Elray, asin Kong Mig, sa padagos na pagsuporta sa Samuya, kung mayo man po sinda, dahil man ini magigibo, ano po, kung dahil na sinusuportahan si mga programa, dahil kami guide kung ano ang mga dapat nagibuhon. Mientras tanto, ang mga kamtan, o bagaman na kawigaw na award kan Kamso Peso, yung mga binasunod, top performing piece of job fair implementation, top performing peso labor market information implementation, top performing peso in SRP PEIS implementation, top performing peso career development support program implementation, top performing peso manager provincial level, lack of recognition as nominee to 2023 National Search for Best Peso Awards, first class province category, failure of service awards to provincial government of Camarines Sur as the most outstanding program partner in implementation of the PAD and outstanding program partner in the implementation of DILP. As in man and Bacon of Service Award, si Ms. Rudisa Toralyo, Kamsor Peso Manager, bilang outstanding partner in service. Kakampi mo Partido Network News. Iyan tabi yun ang katereporan kay mga bareta, hindi sa Kakampi Partido para sa Kakampi Network News sa pangalan ni Kakamping Frank Sotero. Ako man si Loriana Maraynaga. Kakampi Network News. Alas 5:21 ang oras siya tungon yan. Isunod na mga baretang tinipon kan BBS FM Naga City. Kaya bala naman si Junel Cuba sa mga bareta. Junel. BBS Basta Bareta Sigurado. Salamat tabi Kakamping June. Uyaman ang mga bareta gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Doon sa maabot na aldaw kan Domingo Enero 12, sagkod ng Hulyo 11, iyo ang pagpuon kan election period o nakapako ang election period para sa papaabuton na eleksyon midterm sa maabot na bulan kan Mayo 2025. Ini ang pagpuon man kan na implementasyon kan COMELEC gun ban asin man katuyuhan kan na gun ban para man maibitaran ang mga election-related violence asin masiguro na peaceful ang napapaabuto na eleksyon kasabay man kan pagsikad kan election period sa aldaw kan Domingo mapo naman ang pagsikad kan COMELEC checkpoint alagad ang implementasyon kan COMELEC checkpoint inigigibo na pwede sa nga pabukasan ang bintana kan auto para man sa pag-inspeksyon alagad bawal na bukasan ang mga compartment kan kada auto asin na U-box kan na motorsiklo kinakaipuhan na nakauniforme man ang pulis asin igwanin signages na COMELEC checkpoint. Uya si Abogado Maiko Julia, COMELEC Registrar kan Naga City.
Ayun po, tama po yan. Sa January 12 po nga, sa Domingo, hanggang June 11 po, yan na po ang inapod ng election period. Siyempre po, pag election period, implementa na po itong gun ban. Siyempre, ang pinaka-proposta po kayan para po mapreventa ang mga election-related violence. Tapos maging peaceful po ang election. Kaya po sa Domingo, January 12, siyempre po itong may, mga badil, kumain man po kami ng exemptional is Comelec. Sa harong na muna po ilag ang mga badil nindo. Di mo na pagdaron sa luwas. Kung madago pa mong violation kang gun ban, magkakasuhan po. Kasabay po kayan gun ban po, para ma-implement po ang gun ban, expect naman po ang mga Comelec checkpoint po. Ang Comelec checkpoint kaibaman sa dalang ordinary PNP checkpoint, ang Comelec checkpoint po ang purpose nila kaya implementation ng gun ban. Pero magdala man po siyempre ng itong driver's license, ORCR. Siyempre ang rules na po sa Comelec checkpoint, plain view lang po inspection, ibig sabihin na bawal pa buksan ang compartment, plain view lang po. Pero po, para safe man po talaga, dahil mo magdalang any deadly weapon or badil po kumain mo pang exemption. Partiyan kan mga pahayag ni Attorney Mike Julia ang Comelec Registrar kan Naga City. Inahayag man ni Attorney Julia na ang violence sa Comelec gun ban as in election offense arog kan gun ban oras na madakop kan mga autoridad igwan ni magkakanigong pinalidad na pagkakapreso nin sarong taon sagkod ng 6 na taon na ititiner sa laog kan karsil na mayo nin magkakanigong probisyon kaya an 6 na taon na sentensya ini an ititiner sa laog kan karsil kan madadakop na nagabalga sa Comelec offense o an Comelec gun ban o yan parte kan mga payag ni Attorney Mike Julia kan Comelec Naga. Pag kay gun ban violation, ang penalty pag violation kang election offense na inapod ang 1 to 6 years imprisonment without probation yan. Kaya kung masentensyahan ka po miski sarong taon lang, isi-serve yan sa kulungan at di ka po maka-probation. 1 to 6 years imprisonment depende po sa i-impose kang judge na ang mga gawas kang election offense 1 to 6 years imprisonment depende sa penalty impose kang judge na probation po. Mientras tanto sa siyudad Canaga, igwan in total na registered voters na nag-aabot sa 131,359 na mapartisipar sa maabot na perilian sa bulan kan Mayo sa dasambit ng bilang 134 kani ang mga pinag-aapod na person deprived of liberty o PDL o mga preso na yaon nakakulong sa BGMP District Jail sa Barangay Del Rosario, Naga City, pwede sindang magbuto. Uya pa ang payag ni Attorney Mike Julia. Po, ang sa Naga City po, ang total number of registered voters 121,359. Ayun na po yan, sir. Ayun na po yan tumaparticipate sa maabot na election. Sa PDL lang 134. Yan, 134 po. Itong nag-register sa BGMP. Si Comelec Officer Attorney Mike Julia kan siyudad ni Naga. Sa iba pang bareta, pinagkumpirmar gunyan kan Philippine National Police o PNP dyan sa Banuan kan Kabusaw, Camarines Sur ang pagkakadakop kan sarong pusher nin droga sa parte mismo kan Banuan kan Kabusaw. Sarong bulan manda subot ninda na pinagsurveillance ang suspect na si Raimundo Aladisa, 40 anyos, kanda Barangay Barcelonita, Kabusaw, Camarines Sur. Antes na ini dinakop kad na PNP na kumpiskar sa iya an 4 na plastic nin sachet na may laog nin shabu o nag-aabot sa 0.032 na gramo ang timbang. O yan parte kan mga pahayag ni Police Captain Albert Hoben, ang Chief of Police kan Kabusaw MPS. Opo, totoo po yan. Naging matarya po sa samuyang ginibong bypass operation na kung saan nadakopi po itong certain na nagpangangaran na Raymond na nagbebenta ng illegal na droga duman sa barangay Biyong sa Banuamis na kung saan
Siya po na positibong napakalan kang samuyang pulis na pusher fire ning sarong sachet. Asin kang pigrikisa po, kang body search po si sayang hawak. Siyempre, nakakaw po kami ning another 3 na tulong sachet pa ning shabu asin si Baybas Money. So bali po, 4 po sinakaw kami boss na sachet. Kabilang na po si Baybas Money. Ano po? Si Police Captain Albert Hobin and Chief of Police kan Banwaan kan Kabusaw, Camarines Sur. Ang suspect, sigun kay Kapitan na Hobin kan PNP, dayo sa nasa indang lugar asin na nakaagum sa nasa barangay kan Barcelonita, Kabusaw, Camarines Sur. Dagdag pa ni Hobin, mga parokyano nindroga kan suspect ang mga taga dyan sa Banwaan kan Sipukot, arog kan barangay kan Mangga, barangay kan Kalampinay na mga parasira asin mga parauma. Iyo ang kliyente kanadakop na suspetsado na si Raymond. Uyapan pahayag ni Kapitan Albert Hobin, Chief of Police kan Kabusaw, MPS. Ini po, pakumunta ka di sa talagang lehitimong Kabusaw, ini po ay halik pa ni sa Del Gallego, Camarines Sur, ano po. Nakapag-agom lang ini yun sa may barangay Barcelonita, ano po. So, ang mga parokyano po kaniyo, mga taga-Sipokot, mga taga-barangay Mangga, taga-barangay Kalampinay. So, iyo po niyang nasabuyang na monitor na ang mga parokyano niya, mga taga-ibang barangay, nataray na barangay kang sa iyang Kambar Sidulita. So, mga parasira, mga parauma, iyo po niya ang parokyano kaniyong nadakoping iniyo, sir. Party pa yan kan mga pahayag ni Police Captain Albert Hobin, Chief of Police kan Kabusaw, Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, engineer na sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, nasa 4,000 na mga e-trike e-bike owner sa laog kan naga piglalauman na maparinyo asin na maparehistro ngunya na taon. Buyit Paderes sa detalye. Sa 4,000 na e-bike asin e-trike owner sa Nagan inaasahang magpaparinyo asin magpaparehistro kan sa edang unit. Mas halangkaw kung ikukumpara kan nakaaging taon 2024. Pig-ing kaminarman kan Naga City Bicycle Board Coordinator Bobo Hernandez ang publiko urog na ang mga may sadiri kanina nabasaon nababad sa bakuli sa Bagyo. Ipahiling sa indang mga personahe para personal ining mamonitor. Naglili kaya subot ang battery kanina delikado sa lud kan mga tao. Sa ngunyan, mayo pa man lugar na pwedeng gibuhon na apunan kan sinambit ng mga baterya. Sinabi pa na saro sa mga rason anda ipagtugot kan bicycle board na i-modernize na mga padyak sa kasentruhan huli sa kawaran ning hazard waste facility uli sa lifetime daan ipiktukan mga baterya asin dahil pwedeng kun sa insain lang ini apon. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Papang barata mga pulis sa Bicol na nag-drug test, gabos nagnegatibo sa resulta. Boss Oka Isminda sa detalye. Mogmang ipinagbarita ka na PNP Bicol sa paagi ni Regional Director Dison na gabos na mga naga sa irarom sa drug test ng mga miyembros kan PNP, gabos negative, nagpapatunay support na malinig ang PNP sa Bicol Region. Alagad sa inot pa lang subot inimbats, nagatutubod ang PNP Regional Director na sa mga masurunod, mayo nin mapositibo sa ginigipong random drug testing. Nais natin ipaalam sa lahat na negative po tayo sa personnel na nag-positive sa drug testing noong January 2 po. Ilan po yung sinailalim po dito, RD? Lahat mga police station na personnel po natin, sir, ay nag-undergo po sila, sir. Yung layunin po nito, RD, bakit ginagawa natin to simula nung umupo si Chief PNP? Apo, kina-counter check natin, sir, binabalidate kung talagang tumatalim ang ating mga pulis at hindi gumagamit ng illegal na pinagbabawal na gamot. Parte yan kanaging pahayag ni Regional Director Addison sa pakikipag-ulay sa mga taga-media asin anasambitan na drug testing sa gabos sa mga tauhan kan na PNP magapapadagos base naman sa kasugan kan Chief PNP.
Para sa Kakampi Network News, Oscar Smeda, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Yan tabi Kakamping June, ang mga barata, gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga. Para sa Kakampi mo Network News, Jonal Cuba, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Kakampi Network News. Salamat mga kakamping radyo. Oras gunyan, alas 6:33 at yan mabalik kami para sa mga ultimong balita. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Ni mga danyos ang mga porsyon durante kanakalis na bagyo asim pagbaha, papapundohon ang pwede magsapog giraray ang mga biyaheros nin mas malalang pag-abala sa magabat na bulos kan trapiko sa lugar. Ibinasura man kang kongresista ang enot na suwestyon ni dating Senador Franklin Drilon na dapat pundoon ang implementasyon ng mga proyektong pang-infrastruktura kan DPWH na pwede magamit ng mga politiko sa paabuto na eleksyon urug na ang subot mga proyektong insertion kan mga kongresista sa 2025 national budget na nakabali sa National Expenditure Program. Ipinahid ni Congressman Elby Daferte na mga road asinman flood control projects sa Bicol nakalista sa rarom kan DPWH line items asin bako halis sa lamsam discretionary outlays sa Jail Appropriations Act na pigsingit ka mga legislador bago ang enactment ka na national budget. Mientras tanto, sa iba pa mga bareta niya tungkol yan, bareta pa sa lado lokal. Mapadagos ang misyon kan gobyerno provinsyal kan Camarines Sur para sa manabibang proyekto asin programa. Yan sa tahaw kan mga sinasabat na mga kanipisilan arog kanagtalikod na taon alagad. Binalikan ni Governor Luigi Villafuerte ang mga drakulang proyekto na napunan asin napunan asin Maria Elizar sa probinsya kan Camarines Sur. Kanagtalikod na taon 2024, mga nanginot na proyektong nagabungkaras ang 74.1 megawatt Calabanga Solar Power Plant, San Miguel Bay Offshore Wind Power Project, Camarines Sur Uptown, Governor Mariano Villapuerte Community College na mga bagong edifisyo, iClinic on Wheels, Women Wellness Wheels, Camarines Sur Free Wi-Fi Program. Yan sa lado kan infrastruktura, edukasyon, asinman sa salud. Mientras tanto, nagpapadagos man ang mga proyekto arog kang Ka-Forte Educational Scholarship Program, Ka-Forte Medical Assistance Program, Ka-Forte Healthcare on the Go, Free Monthly Maintenance Medicines for Senior Citizens, Food Assistance Program, Ka-Forte Mobile Kitchen. Asin ang mga mataong kaugmahan, Patinaman Sports, ang Kaugma Festival, kanagtalikod na taon, ginibo ang 5150 Ironman Triathlon, Swim Junket Challenge Karamuan, asin ang pinakahuri kan Disyembre, ang Pasko sa Kapitolyo. Kanagtalikod na taon, si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. naginutan sa groundbreaking kan Camarines Sur pambansang o sa irarom kan liderato ni Governor Luigi Villafuerte. Pirang beses man nagbalik ang Presidente ng Pilipinas kung saan kabali dyan ang groundbreaking kan Camarines Sur pambansang pamahay para sa Filipino Housing Project. Ang panginot kan Presidente ng Pilipinas sa distribution kan land titles as in farm machineries. Ang pagbisita kan Presidente ng Pilipinas para mag-assist sa resulta kan Bagyong Christine asin man ang liwat na pagbalik ang Presidente ng Pilipinas para sa payout kan mga paraumang grabing naapektaran kanakalis na Bagyong Christine sa probinsya kana Camarines Sur. Alas 6:42 ang oras niya tungo niyan. Mientras tanto, kumpiyansa si Congressman Elby Villafuerte na maging bagayon ang futuro ka mga Pilipino, dalamang ka mga inisitibo asin reformang ipinapautob kang administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Binibisto man kang kongresista ang mas maiwas na social protection program
kang Administrasyon Marcos para sa mga nangangaipo as mga lakdang tanghaling mas magdakol pa ang naging-negosyo sa nasyon na nagkikrear nin dakol na trabaho. Nailibang kang kongresista. Nababa ang presyo ng bagas ngayon na taon matapos ibaba na ang taripa sa imported na bagas asin amindaran ang Rice Tarification Law kung saan itinaas ang alokasyon para sa Rice Competitiveness Enhancement Fund na ginibon 30 bilyones pesos halis sa 10,000 bilyones para mas dakol na tabang ang may tao sa mga parauma asin maparakul ang sa ilang produksyon. Bilang suporta sa mga lakdang, nababa ang presyo ng bagas, sinabi ni Congressman Elry Villafuerte na nagbilog na si Speaker Ferdinand Martin Romualdez na murang pagkain na Quinta Committee. Tanganing imbisigaran ang halangko na presyo ng bagas asin makagibo ni mga lakdang laban sa mga nag-aprobitsar na negosyante. Sigun pa sa kongresista, plano kang gobyerno panabaon ang upahiwason pa ang outlet na nagwabakal ng wheat milled rice sa kantidad na 40 pesos kada kilo sa rarom kang Rice for All program. Dagdag pa ni Congressman Elry, nahiling ka mga international institutions, aron kang International Monetary Fund, World Bank, Standard and Poor's Global Rating, Moody's Analytics, Association of Southeast Asian Nations, plus 3 Macroeconomic Research Office ng Ekonomiya ng Pilipinas, maiging saro sa pinakamarikas na maasinso sa reyon ngayon na taon, asin sa mga maabot pang aldaw. Kabaliman sa mga reformang ginibok ang administrasyon, sigun sa kongresista, ang pagpapusog bilang lake ang corporate recovery and tax incentives for enterprises to maximize opportunities for reinvigorating to economy, create more act na nagbaba nin corporate income tax sa 20% pagal sa 25%, asin dagdag na insentibo, asin tax break registered business enterprises. Ang pagdakol subot kang foreign direct investment, ang mga hulugan in mas dakol na malawgan na trabaho sa oportunidad na maganansya para sa mga Pilipino. Apor sa pagkataw ng ayuda, sinabi ni Congressman Elry, nakabali sa 2025 national budget ang pundo para sa 1,000 pesos na bulan na pensyon para sa mga tiyos na senior citizen, 10,000 pesos cash gift sa mga masilibrar kang sa ika-80, 85, 90, 95 anyos na kumpleanyo, apura pa sa 100,000 pesos na itinataw kan mga nag-aabot sa 100 anyos ang edad o mga centenarian. Balita sa luwas kang Pilipinas ngunyan na iristro naman sa Estados Unidos ang pinakainot na binawian ng buhay ninuli sa bird flu. Inumpirmeri ka mga otoridad sa Louisiana, dawarangan ni Guaman subot na underlying medical conditions ang nagada na pasyente na sa edad na lampas 65 anyos na. Na-hospital ni huli sa namatian na respiratory ailment. Asin ini ang inot na seryosong kaso kang human infection kang H5N1 virus na na-detect sa US. Nagbunga man ning alarma sa Amerika ang posibleng outbreak kan bird flu pandemic. Ang pag-anunsyar sa kritikal na kondisyon kan sinabit ang pasyente kan nagtalikod na katagaan kan Disyembre na may kaparehong mga kasong nairistro sa ibang parte kan kinaban. Sa sarong pahayag, ipinahayag kang Louisiana Department of Health na nakuha kang pasyente na sa bitang hilang matapos ma-expose sa kombinasyon kan non-commercial backyard flock as in wild birds. Sa ibong man kan erot na binawian ng buhay sa Amerika, bantulinong hababa ang patalid o bantakan bird flu sa salud kan publiko as in mayo man na-detect na human-to-human transmission. Kakampi Network News. Mga tugang, iyan na po mga baretang salunan tabayanan sa Kakampi Network News. Kunyan po aldaw na Biyerkules, Enero 8 taon 2025. Mga baretang salunan tabayanan live sa mga kakamping radyo sa 99.9 WEB-FM Kamsur sa Lingkudada sa tuwing nakaibanan naman si Ben Licena. Nakaibanan naman si Nilo Oriana sa Kiam Kakampi sa Partido Area. Asin mga pagriban niya ito, kabali si Junel Cuba sa BBS-FM sa Naga City. Hari po digdi sa studio kang Kakampi Kamsur online sa Naga City. Kaibanan ko si Ken Palma sa Nado Tignigal. Ako ginari si Jun Bernas, mabalos na may kasunod pagkantabay sa kung sa masunod niya itong pagkatuling amin ng mga bareta. Mga baretang on-air, online, digdi lang yan sa Kakampi Network News. KM Kakampi. 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 Kamsu. BBS-FM